Sa book of Matthew, chapter 26, verses 69 hanggang 75. Nariyan na po kayo? Amen. Babasahin ko na ho, sabayan nyo sa inyong paningin. Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. 70. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. 71. And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. Verse 72. And again he denied with an oath, I do not know the man. 73. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee. 74. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. 75. Last verse. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita na ating binasa, maaari na ho kayong makaupo. May isa hong kwento, isang kwentong pambata ang aking ibabahagi sa inyo. Ang pamagat ko nung kwento, ang aral na nakalimutan. May isang bata na nagngangalang Nato. Bata pa lamang si Nato ay itinuro na sa kanya ng kanyang nanay ang isang mahalagang aral. Ang sabi ng kanyang nanay, Anak, tandaan mo ito. Kahit ikaw pa ay mapahamak, mapagalitan, o maharap sa mahirap na sitwasyon, huwag mong kakalimutang magsabi ng totoo at gawin kung ano yung tama at mabuti. Ang takot ay hindi dapat maging dahilan para magbago ang iyong isip at magbago ang iyong salita. Isang hapon, naglaro si Nato kasama ang kanyang mga kaibigan sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay na si Aling Sita. Habang naghahabulan, ay hindi sinasadyang natamaan ni Nato ang isang magandang paso na puno ng namumulaklak na halaman. Bagsak ito sa lupa, basag at nagkalat ito sa daan. Kung kaya't narinig ito ni Aling Sita. Lumabas si Aling Sita na mukhang galit at malakasang boses at nagtanong, Sino ang gumawa nito? Sino nakabasag nito? Kaya sa takot natigilan po si Nato. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mga ganitong takot. Kapag inamin ko, sigurado papagalitan ako at sigurado mapapahiya ako sa lahat ng aking mga kalaro. Mas mabuti na lang siguro kung itatago ko kung ano yung totoong nangyari para mailigtas ko ang aking sarili sa galit ni Aling Sita at tawanan ng aking mga kaibigan. Sa sobrang takot na mapahamak at mapagalitan, upang makaiwas sa gulo si Nato, ay pinili niyang makalimutan ang tamang turo ng kanyang nanay. Kung kaya, itinuro niya ang isang pusa na dumaan sa kanto
nung tinatawag na bakod na para bagang pinapatungan ng paso. At dahil sa kaba at nervyos niya, ang sabi ni Nato, si pusa po. Siya po ang nakatama doon sa inyong paso. At yung kanyang mga kaibigan, dahil sa kanilang narinig na hindi tugma doon sa kanilang nakita, napatahimik. Siyempre, nagulat. Kasi kawawa naman si Mingming nasisi. Kaya nung narinig yun ni Aling Sita, para bagang wala na siya nagawa. Parang pumayag na lang siya at pumasok na lang siya ulit sa loob ng bahay niya. Nakaligtas si Nato sa galit ng kapitbahay. Ngunit, nung siya ay umuwi ng kanilang bahay, nung hapon, mabigat na mabigat ang kanyang dibdib. Buong hapon, hindi siya mapakali. Hindi siya makakain ng maayos. Kaya nung kinagabihan, nung para bagang napapansin na ng kanyang nanay ang kanyang tinatawag na pagkabalisa at the same time kalungkutan, tinawag niya ito at tinanong ang kanyang anak kung ano ang nangyari. Doon na umiyak si Nato at inamin ang lahat. Ang sabi niya, Nay, nakalimutan ko po at hindi ko po ginawa yung inyong turo. Kasi po, natakot ako mapagalitan eh. Kaya ako nagsinungaling na lang ako. Nagsinungaling po ako kasi gusto ko pong iligtas ang aking sarili. Pero alam ko na masama po yung aking ginawa. Kaya yung kanyang nanay, niyakap siya na maigpit. Sabay sabi sa kanya, Anak, naiintindihan ko ang takot mo. Pero anak, sana tandaan mo, ang pagtatago ng katotohanan ay nagbibigay lamang ng panandaliang ginhawa. Ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ay makukuha lamang kung mananatili kang tapat kahit mahirap. Kinabukasan, dinala ni Nato ang kanyang nanay, kina Aling Sita. Tinapangan niya yung loob niya at inamin niya ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad, pati doon kay Mingming. At nangakong mag-iingat na sa susunod at hindi na maninisi ng walang kamuang-muang na mga pusa. Nakita naman ni Aling Sita ang katapatan ng bata. Kaya buong puso niya rin itong pinatawad. Mula noon, hindi na muling pinili ni Nato na kalimutan yung turo ng kanyang nanay. Ano yung turo sa kanya? Ang takot na mailigtas ang sarili ay hindi dapat maging dahilan para talikuran ang tama at mabuti na itinuro sa atin. Anong moral ng kwentong ito? Ang takot madalas, nagtutulak yan sa ating mga tao na gumawa ng mali. Magbago ng salita para makaiwas sa mga problema. Pressure at hatol o judgment ng ibang tao. Ngunit, panandali ang ginhawa lang po iyan. Sandali lang, saglit lang ang ginhawa ng bagay na yan. Ganyan po ang makukuha nating ginhawa kapag sinuway natin ang mahalagang turo ng Biblia. Kailanman hindi higit yan sa kapayapaan na nasa loob ng dulot ng paggawa ng tama at mabuti sa paningin ng Panginoong Yesus. At sa book of Matthew, chapter 26, verse 69 hanggang 75, nakita po natin ang kwento ni Pedro na medyo may pagkakahawig kay Nato, na kung saan itinatwa, itinanggi, idininay niya ang Panginoong Yesus para iligtas ang kanyang sarili. Ang pamagat ho ng mensahe natin ngayong hapon ng linggo na ito ay, as Peter, when safety comes before faith. As Peter, when safety comes
before faith. Yung ating pong text ay naglalaman ng isang kwentong sikat sa Bible. Lahat ng believer o kahit hindi pa believer ng Lord Jesus Christ, alam ang kwento sa buhay ni Pedro na ito. Peter's fear arose not from hatred, but from instinct to protect his own life. Kailan to nangyari? Nangyari ito nung inaresto na ang Panginoong Yesus. Ito ang kanyang naging reaksyon. He followed, but kept his distance. Eventually, yung distance na yon, hindi lang nanatiling distance, kundi naging denial. At hindi lang basta denial na once, hindi rin twice. Naglagay siya ng nail in the coffin sa pagdi-deny niya. Thrice. So ano ang uri ng takot na ito? Ito po ay itago na lang natin sa tawag na fear of self-preservation. Fear of self-preservation. O pwede rin yung fear of self-protection. Isang takot na nag-uugat sa protektahan o ipreserba ang sarili. Ang problema kasi dito, hindi siya nakinig. Kaya nung dumating yung sinabi ng Panginoon, wala siyang faith. At nung lumapag yung katuparan ng mga sinabi ng Panginoon, nagulantang siya. At sana ko, wag nang maulit sa akin, sa'yo, at kahit sino mang narito at makakarinig nito. Pag sinabing fear of self-preservation o self-protection, it means being controlled by what? By the urge to protect your own life, safety, and well-being. Often, so strongly that it stops you from doing or saying what is right and good in the sight of God. It means na hinahayaan mo yung takot mo na masaktan o mawala yung seguridad mo na mapigilan ka na tumindig at magsalita sa mga beliefs mo. Ibig sabihin, choosing safety over principles. Choosing safety over Bible principles. It's being ruled by the instinct to survive. So, hindi ka nabubuhay sa conviction. Hindi ka lumalakad sa pananampalataya o pagkapako sa example at pattern na iniwan ni Jesus Christ. Ikaw ay nabubuhay sa tinatawag na survival mode na lang. And believe it or not, aminan man tayo o itanggi man natin, maraming mga anak ng Diyos, hindi na po talaga namumuhay sa pagsunod sa bugtong na anak ng Diyos. Ginagamit na lang ang gawain para makasurvive every single day. So dito po sa mensahe nating as Peter, when safety comes before faith, bibigyan natin ng diin ang isang takot na hindi inosente, kundi guilty. Negatibo ito. Sinful. Nakatungtong pa rin po sa tinatawag na unbelief. Point number 1. First, flatters of self-preservation. First, flatters of self-preservation. Pag sinabi ho natin first flatters, baka yung iba sa atin ay hindi masyadong pamilyar doon sa termino. So, ang idea po ay ganito. Ito po yung mga early, small signs of fear.
Anong klaseng fear? Yung pinag-uusapan natin, self-preservation na fear. So meaning, this is the very first steering feeling or impulse to protect yourself. To stay safe, to avoid harm, subtle ito. Not yet full-blown action, pero nandyan na. Early signs, quiet, pero inner itong signal na nagsasabi, oh, be careful. You have to protect yourself. Bago pa man yung malakas na uri ng takot ay mag-take over, ito yung una. Sa Matthew chapter 26 verse 58, anong sabi? But Peter followed him afar off unto the high priest's palace and went in and sat with the servants to see the end. So dito po, pansinin niyo yung word na afar off. Sumusunod pa rin naman siya sa Panginoon. Pero hindi na close sa Panginoon. Nangyayari yan sa panahon natin. Kumbaga, ang pinakamababaw na pwede kong ibigay na example, nagsisimba pa rin naman siya every Sunday. But the question is, yung pagsisimba mo ba, sumasamba ka every Sunday? O nakasanayan na lang? O baka dahil takot ka na lang sa sasabihin ng ibang ka-churchmate mo sa reputasyon mo, kaya nagsisimba ka pa. So doon pa lang, sa ganong atake, meron ng mga tinatawag na first flatters. Dapat ko, hindi ho nangyayari sa atin yan, ha? So, balik tayo sa context. Matapos dakpin ang Lord Jesus Christ, ang ibang disciples po, kasama ni Pedro, lahat po sila nag-fled doon sa scene. Nagkanya-kanya silang takas o escape. Si Peter naman po, ay sumunod pa rin naman, kahit siya ay mag-isa o alone. Nga lang, merong tinatawag na distansya, yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Yung layo at distansya niya rito ay far enough po to avoid being identified. Kumbaga, ito yung point na nagtatago na siya. Anong manonotice natin dito? Peter did not stand with Jesus. Hindi nangyari yung sinabi niya na hanggang kamatayan, paninindigan kita. This is the moment when he sat among his enemies to blend in. Kaya nga, di ba, ang daming mga maid, mga babae, mga dalaga nakakilala sa kanya. Noong una, dinideny niya lang. Pangalawa, nagsabi pa siya ng oath. Sumumpa siya, nag-vow siya na hindi niya kilala. And then yung huli, nag-curse na siya, nagmura na siya. Na hindi niya kilala itong taong ito. Meaning, fear begins when we prioritize safety over loyalty. Nagsisimula po ang takot kapag prioritize na natin yung pangsarili nating safety kesa sa faithfulness natin sa Lord Jesus Christ. Nangyayari po ito. Lalo na kapag playing safe tayo sa harapan ng ating mga katrabaho, kaklase, mga kaibigan, kapamilya, kaangkan. Marami sa atin nagpe-play safe. Ang hindi natin nakikita, pag ganyan ang ginagawa natin, ang napaprioritize na natin ay yung ating pangsariling kaligtasan. At ang naiko-compromise po natin, yung ating tinatawag na loyalty at faithfulness sa ating master. Yan po ay tinatawag na cowardice. Pagiging duwag. At ang spirito po ng takot, sabi sa Bible, ay hindi galing sa Ama sa langit. Kasi ang spirito na galing sa Ama ay kahinahunan, kapangyarihan, at matinong pag-iisip. Pero yung ganitong klase ng takot, katulad kay Peter na nararamdaman niya, na umabot siya sa iba't ibang level ng pagdideny sa Panginoon. Una, normal na pagdideny. Pangalawa, nagva-vow na siya, nag-oath na siya
sa pagdi-deny. Nag-level up. At yung pinakamatindi, nagmumura na siya. Nagka-curse na siya. So kung ganito pong klaseng takot ito, may kasama ng mura, I don't think na godly fear ito. Kung meron pong ganyan dito, I suggest you confess it. Forsake it. Tigil mo yan. Kasi ang ending niyan, you will weep bitterly. Pagsisisihan mo sa huli yan. Kasi nililigtas mo dyan yung imahe mo, pangalan mo, reputasyon mo. Ang hindi mo nakikita, kinukompromiso mo yung Diyos na nagkatawang taong napako sa krus para iligtas yung kaluluwa mo. So, hindi ito inosenteng takot. Ito ay guilty na takot. Sinful ito. Kasalanan po ito, ha? Hindi po dapat ito binibigyan ng katwiran pag ating naramdaman. In fact, dapat sina-challenge mo ito. Habang tinatanong mo, nagiging Pedro na rin ba ako sa moment na ito? Ang pinagmula nito ay malinaw na pagtitiwala sa sariling abilidad. Naalala nyo? Yung pag-uusap ni Pedro at ng Panginoong Hesus, nagsasalita ang Panginoon. Pero si Pedro, naririnig niya lang ang sentences ng Panginoon, pero hindi siya nakikinig sa pinaka-sinasabi nito. Na ito ang mangyayari sa iyo after ng pag-uusap natin. I-deny mo ako, pero si Peter, out of kayabangan. Anong sabi niya? Lahat sila. Pero ako, hindi. Sila, iiwan ka. Pero kung meron pinaka-loyal dito, Lord, wag ka nang tumingin sa iba, oh. Eto na, oh, tutukan na, oh. So, ano nangyari? Bandang uli, pahiya. At nakakahiya. Kasi nangyari ang salita ng Panginoon, narinig siya ng mga kapatiran, ng kapwa niya disipulo, hindi lang Panginoon na nakakita na hindi niya tinupad yung sinabi niya. Ang daming nakarinig at ang daming nakakita. Ito po ang nangyayari kapag ang sinasandala natin sarili nating abilidad. Masyado tayo nagiging overconfident, cocky, arrogant. Akala natin, faith yon. Hindi po. Yun po ay kayabangan. Yung pagtitiwala sa sarili, hindi pa rin sa Savior yon. Akala niya, porkit meron siyang abilidad, no? All the time, iepekto yung abilidad na yon. At yun ang magdudulot ng safety sa kanya. Alam nyo, kahit parang sadsad na, pero ito ang pinakakatotohanan sa Bible. Wala naman po kung may tuturong bago sa inyo, eh. God's promises and protection, mas magandang doon ilapag ang kumpiyansa. Nailagay ni Pedro ang sarili niya sa posisyon na kung saan madali lang siyang itumba ni Satanas sa salitang kompromiso. Kaya wag po natin ilagay yung sarili natin sa ganung same na lugar. Hindi ko po nililit. Ang sinasabi ko, matuto tayo sa Kanya. Wag nang maulit pa. Wag na po tayo magkaroon ng mga silent na yabang sa loob natin. Hindi naman ganyan, pastor. Hanggang mas maging malala pa doon sa sinasabi mong hindi naman ganyan. So ito mga minamahal, ito ay paunang warning. So do not ignore it. Siguro hindi pa nangyayari sa'yo. Pero ang preaching na to nangyari for a reason. Kasi baka dumating yung season na siyang malapit na, matesting ka sa loyalty mo sa Panginoon. Lalo na kapag ang pressure ay napakalakas, intensify, napaka-high, lalo na sa office, sa school, sa relatives, nangyayari to. Iligtas mo yung pangalan mo, iligtas mo yung imahe mo, iligtas mo yung reputasyon mo. Kailangan walang ma-offend sa kanila na hindi mo nakikita. Ang ibig sabihin nun, pag kinonvert mo, deny Christ. Kaya nga, pag nakakaramdam ka na ng mga iisipin nila, first flutters na yan, early signs yan, hindi yan tama. Kaya mahirap po talaga magsalita ng tapos. Kasi most of the time, ang gawa niyan kapos.
Katotohanan, good intentions are not enough when self-preservation rules our hearts. Ang dapat nating maunawaan is distance from the Lord Jesus Christ always opens the door to fear. Bakit malayo si Pedro? Kasi pumasok na sa pintuan ng puso niya ang takot. Kaya nakadistansya. Binigyan na tayo ng halimbawa kay Pedro. Anong sabi niya? He claimed he would die with the Lord Jesus Christ. Pero ano nakita natin? Nung dinakip ang Panginoon, sumama ba siya? Tumakbo siya. Yes, he followed, pero afar off. Kasi natakot siya. Anong ginawa niya? Preserve niya yung sarili niya. Iniligtas niya yung sarili niya. Kinalimutan niya yung Panginoon niya. At marami sa atin, naranasan na natin yung bagay na to. Hindi lang nakita ng pastor dito, hindi lang nakita ng ibang kapatiran dito, pero ang Panginoon nakita at higit sa lahat, ikaw nakita mo yung sarili mo. Kung nakita mo kay Pedro, nakita mo sa sarili mo once, dudugtungan mo pa ba ng part 2 at part 3? Ano to? May sequels? Wag na po. Hindi po nilagay itong hindi magandang parte ng buhay pananampalataya ni Pedro na ito para kopyahin ng kopyahin. Dumapa ng dumapa sa pagkakamali na yon. Kumbaga sinasabihan tayo ng Panginoon, umiwas na tayo dito. Huwag niyong gawin ito kasi iiyak ka dito ng mapait. Matthew 26, verse 35. Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Kahit magkamatayan pa, hindi kita itatanggi. Hindi lang pala isa. Hindi lang pala dalawa. Hindi lang pala tatlo. Tingnan niyo po, di ba natawa kayo? Pero ginawang katatawanan ng maraming Kristiyano ang mga sarili nila. Nung sa sarili nilang version, inuulit nila to. Alam nyo, kahit walang nakakakita sa inyo, na pinaprioritize yung safety nyo, nakikita ka ng Panginoon. Di ba nung tumilaok yung manok, sino yung nakabanggaan ng tingin ni Pedro? Yes, si Jesus Christ mismo. At kapag nandun ka na, di ba? Sa mga nakapag-commit na po ng ganitong setup, di ba bigla mo naalala yung sinabi mo sa Panginoon, yung pangako mo. Ano nararamdaman mo? Nahihiya ka. Peter's confidence was in his own strength, not God's. Kaya nga ang tanong tayo ba? Ikaw ba? Ang church ba na ito? Ang mga ligtas na miyembro ba sa Sanctified Baptist Church? Saan bukal mo kinukuha ang kumpiyansa mo? May taglay kang kumpiyansa ngayon. Pero saang balon galing yan? Saan mo inigib yan? Siguraduhin mo lang na sa Panginoon. Kasi kung sa sariling sikap mo yan, ang the end niyan, you will weep bitterly. Kaya, I suggest from now on, kapag nararamdaman nyo na yung mga first flutters pa lang, bumubulong-bulong pa lang, yung feeling na parang nakakaramdam ka ng takot sa harap ng ibang tao, rebuke mo na kagad. Pag naririnig mo yung sarili mo, nagiging overconfident ka, nagiging arrogant ka, cocky ka, dahil nakatayo ka pa At most nangyayari yan kapag meron tayo Hindi mo iniintindi ang preaching kasi may pera ka pa. Kumbaga, meron ka pang sarili mong strength. Mga minamahal, si Pedro, nabigla. Inuulit ko, madalas ang nagsasalita ng tapos, yung gawa, kapos. Hindi ba't nagbigay na ng babala ang Panginoong Yesus dito? Sa 26:41, watch and pray that ye enter not into temptation. Tukso po ito. Anong tukso? Iligtas mo yung sarili mo. Translation, ikompromiso mo yung pananampalataya mo kay Kristo.
Translation, deny Him. Huwag kang lumakad sa pananampalataya. Walk in the spirit of fear. Ang maging Panginoon mo ay yung takot mo. Ang maging Panginoon mo ay yung safety mo at pagprotekta mo sa sarili mo. Mga minamahal, baka sumobra tayo sa kumpiyansa sa mga sarili natin. Bandang uli, magaya tayo sa pangit na part ni Pedro na to. Wag naman po sana, God forbid. God forbid. Mahirap yung masyadong mayabang. Yung masyado kang, kala mo pag inisip mo mangyayari, masyado kang tiwala sa kakayahan mo. Kala mo yun yung magbibigay sa'yo ng self-preservation. Yun pa ang magpapahamak sa'yo. Yun ang mananakit sa'yo. At yung takot na yan, yan ay magiging snare sa'yo. Mapait ang luha ng mga ganito. Mapapahiya. Mapapahiya. Sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Kaya nga ho, ang payo ko sa ating lahat, Christians, do not follow Jesus from a distance. Do not follow Jesus from a distance. By God's grace and by faith, stay close to Him. Ano man ang inabot mo, mula sa wala hanggang magkaroon, make sure, stay close to Him. Kasi mga brad, mga sis, when you hide your faith just to fit in, fear is already growing. Kasi self-preservation, yung pag-una sa sarili at sa safety natin, gusto mo mag-fit in yan Para kapag meron kang nakikitang parabagang takot na paglubog sa bangka, hindi ka malulunod, pipiliin mo mag-fit in. Sana makita mo. First Flatters, there is something moving. Merong sign na merong something is growing inside you. Ano yon? Fear. Inuulit ko, ang spirito ng takot ay hindi galing sa Panginoon. Kapag nagpalamon tayo sa takot ng fear of self-preservation, para na ho tayong sundalo niyan na iniwan yung front line. Sabay, pumunta doon sa mga mamamayan, nagtago sa likod ng crowd para unahin yung safety nila kaysa maging taga-protekta ng taong bayan. Safe ka, it feels good, but loyalty and integrity is lost. Kaya nga ho, ang tanong, will you stand near Jesus even when others oppose Him? O hahayaan mong lamunin ka ng fear? True safety is found near Jesus, not far from Him. Kaya po yung mga nandito na mga nagsisimba, pero alam nyo sa sarili nyo, malayo na kayo sa Panginoon. It's about time. Maging honest kayo sa sitwasyon ninyo. Huwag kayong magpeke. Ilapit nyo sa Panginoon, Lord, sumusunod ako, pero malayo na. Pwede mo bang ibalik yung closeness natin? Dapat nagsusumamo tayo sa Panginoon ng ganyan. Amen? Number 2, pagkatapos po ng first flutters of self-preservation, ang sunod na mangyayari po sa atin pag hindi ito naaksyonan o naagapan, ito na po yung problema. Full-blown fears of self-preservation. Magiging full-blown fears na po siya. So, anong idea dito? Ang idea ay ganito. When fear of self-preservation ay talaga naging full-blown, ibig sabihin yan, magte-take over na yan sa buhay mo. Completely. Imamaniobra na yan yung isipan mo at puso mo. Nasa delikadong shape po yung Christian life natin. Yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Matthew 26:69 hanggang 74, 3 times si Peter
ay na-identified bilang disipulo ng Lord Jesus Christ. Pero each time, sa 3 times na yon, na ina-identified siya na kasama ng Panginoong Yesus, yun din yung mga beses na dinideny niya ang Panginoon. In other words, each time rin po, yung fear niya, nag-grow, na nag-grow, na nag-grow. Hanggang umabot na siya sa point na gumamit na siya ng oaths, curses, just to prove the enemies na hindi siya kakampi ni Jesus at kakampi siya nitong enemies ni Jesus. So, anong manotice natin? Mula hesitation, ang kasunod, denial. Then ang kasunod, lying. Then ang kasunod, swearing. Para saan? To protect self or himself. Ito po yung full-blown na cycle ng tinatawag na fear of preservation. Ito po yung cycle na nangyari kay Pedro na sana wag nang mangyari sa atin. Kung nangyari sa iyo at sa akin dati, binibigyan tayo ng Diyos ng second chances, ng second chance ngayon, na wag na. So piliin natin, wag na. Ibig sabihin, ang nakakatakot sa maling uri ng takot na to ay ang self-preservation will eventually lead you to denying what you know is true. Kapag nag-full-blown na ito, sumabog na ito sa sistema mo, yung mga alam mong katotohanan sa Biblia, mula sa gospel ng Lord Jesus Christ, hanggang sa mga fundamental truths, lalong-lalo na doon sa Christian living, yung may kinalaman sa buhay kabanalan, na alam mong totoo na tinuturo ng Bible, pag di tayo nag-ingat at nagpakain tayo sa self-preservation na takot, i-deny mo lahat yan. Isa-isa. Hanggang magsinungaling ka na para bagang hindi mo yan alam. At gagawa ka na ng mga matitinding statement, parang swearings, para sabihin, ni katitig na knowledge about sa truth ng Bible na yan, hindi ko alam. Kaya nga makakakita ka ng backslider na namumuhay na parang bagang hindi nila alam ang Biblia at hindi nabuksan sa kanila ang gospel at mga fundamental truths ng Bible. Again, ang luha ng dulo ng self-preservation. At hindi ko kayo tinatakot. Kasi yun yung nakakatakot na dulo talaga. Hindi si Pedro ang una at hindi rin siya ang huli. Merong mga susunod dito kung pipiliin nyo po. Alam nyo po kung anong root cause nito? Ang pinakaugat nito is believing that losing your life is worse than losing your witness. Yung mas naniniwala ka na mas malala yung mawala sa'yo yung buhay mo kesa mawala sa'yo yung pagiging saksi mo ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin ng losing your witness dyan, abandoning your beliefs. Mas binibigyan mo ng importansya, halaga, o weight, yung buhay mo, yung safety mo, kesa sa mga natutunan mong katotohanan. Katulad nung si Jesus Christ ang tagapagligtas, Panginoon, siya ang provider, siya ang helper, siya yung hindi nang iiwan, hindi nang forsake, at marami pang iba. And believe it or not, ang dami pong Kristiyanong nabubuhay ngayon na ganyan, silently. Kaya nga makakakita ka ng iba sa loob ng worship place at iba sa workplace at sa iba pang places sa labas ng bahay-sambahan. Ibang-iba. Hindi siya yung kumakantang nakikita mo sa church na to. Hindi siya yung kakilala mong nagpipreach ng buhay na buhay o hard o expositional pa sa likod ng pulpit.
ibang tao. Ito po yung klase na tahimik lang, silent lang, pero inaabandona niya na kung ano yung totoo. Paunti-unti. Inaalis niya na yung mga katotohanan. Ito yung kapag sumukdulan, i-give up niya na yung moral at yung stand ng Bible. Alam mo, sayang, no? Sayang yung mga pinaghirapan ng Diyos sa atin. Yung mga taon na hinubog niya tayo. Tapos later on, bibigay ka rin pala. Si Judas inalok ng 30 pieces of silver. Ikaw walang nag-aalok sa'yo. Ang gusto mo lang palagi, self-preservation. Gusto mo palagi iligtas ang sarili mo. Hanggang kailan yan? Hanggang kailan yan? Hanggang sumukdulan? Hanggang maging full-blown? Peter wept bitterly. Ito ang takbo ng isip ng mga ganito. Gusto nyong itour ko kayo sa loob ng isip nila? And I hope pag nakita nyo po, oops, ganyan yung takbo ng isip ko. Sana ho wag sumama loob nyo sa akin. Sana ho ang maramdaman ninyo, Lord, nakakaya. At the same time, ayokong umabot sa punto na mag full-blown ito at ikaw ang mapahiya. So ngayon pa lang, kahit wala pang altar call, I'm sorry. Pero ganito po, ang laman ng isip nila. Hindi naman nakakain ng conviction. At dahil hindi nakakain ng conviction, benta na lang natin yung conviction natin. Para saan? To survive. Kung ganito ang salitaan natin, kung ganito ang salitaan ko, kung ikaw ay pastor, na keso hindi naman nakakain ng conviction, nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi mo na kami pinahirapan. Straight from the horse's mouth, klaro, you are not living by faith. You are living for survival. Very clear. This is putting on safety before standing for what is right and good in the sight of God. Para po nating dinidisown ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Realidad, fear escalates when we keep trying to save ourselves. Ang takot na ito ay hindi aksidente, hindi inosente. Ito po ay unbelief, kasalanan. Kaya mag-ingat ho tayo, ha? Baka kaka-self-preservation natin mangyari sa atin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 25. Ano yon? For whosoever will save his life shall lose it. Kakaprotekta mo sa buhay mo na wala sa'yo yung mismong buhay mo. I don't know anong pinakaibig sabihin yan pagdating ng panahon sa'yo, pero I don't think na maganda ito. Pero anong sabi ng Panginoon? And whosoever will lose his life for my sake, pero siyang iwawala ang kanyang buhay para sa akin at kapakanan ko, shall find it. Hindi ko rin alam kung gaano yun magiging kaganda sa'yo, pero alam ko na maganda yun. Peter denied not just association, but the full knowledge of Jesus. Kaya hindi to basta-basta itong fear of preservation na ito. Kasi hindi mo lang tinatanggi yung association mo sa Panginoon. Itinatanggi mo rin yung full knowledge mo sa Kanya. Parang ganito, hindi kami nagkakilala. Parang sa annulment, kapag napayagan na ng korte, walang kasalang nangyari. Hindi kami naging mag-asawa. Parang ganyan. So, ang nangyayari dito, pag nagpalamon tayo dito, ang sinasabi natin, hindi ko narinig ang gospel. Hindi ko narinig i-preach si Jesus Christ sa buhay ko. So, dinideny siya ni Peter. Mula dun sa hesitation lang, na ordinaryo, tapos naglay siya, nag-deny siya. Dun sa unang pagdi-deny niya na, mabigat na. Tapos bumigat pa kasi nag-oath siya. Nanunumpa ako, hindi ko siya talaga kilala. Tapos sumunod, nagsabi na siya ng di magandang salita, pambihira naman talaga.
Hindi ko nga talaga kilala. Ibig sabihin, hindi kami nagkakilala, walang encounter, hindi niya ako tinawag doon sa tabing dagat, walang ganon. At wala rin akong sinabi sa kanya na hanggang kamatayan. Kasi in the first place, hindi naman kami nagkakilala. Yan po ang statement kapag tayo ay practitioner ng self-preservation. Kapag nilakaran natin tong path na to, hindi lang yan basta denial ng association, kundi buong knowledge sa Lord. Para mong sinabing, hindi siya ang tagapagligtas ko. Hindi ko siya Panginoon. Hindi siya Diyos. Hindi ko narinig yung gospel ng Diyos na nagkatawang tao. First, he denied association, di ba? He said, he was not a follower. He was not a friend or connected to Jesus Christ at all. Second, he denied the knowledge, full knowledge. Even further, he claimed he didn't even know who Jesus was. Anong proof ko? Yung mga verses, basahin nyo. As if walang dumating na Son of God o Christ sa buhay niya. To the point na sinasabi niyang, never siya naging part ng buhay ko. Kaya the next time na i-deny natin ang Panginoon sa pamamagitan ng salitang hindi naman nakakain ng conviction at yung feeling na gusto mong iligtas yung sarili mo at ayaw mong panindigan ang conviction na tinuturo ng katawan ni Kristo sa gawain na to, sana maalala mo ang totoong ibig sabihin ng self-preservation. Sana magets mo kung ano ang statement na sinasabi ng takot mo. Hindi mo lang dinidina yung association sa Kanya. Hindi mo lang basta dinidina yung pagiging friend niya sa'yo at follower mo sa Kanya. Dinidinay mo rin yung pagiging Savior niya at Lord. At dinidinay mo higit sa lahat, hindi ko talaga siya kilala. Never kong nakilala si Jesus Christ. Para mo sinabing, hindi ako Christian. Hindi ako tagalangit. Walang ganun. Matthew 26:75, and Peter remembered the word of Jesus, and he went out and wept bitterly. Palagay nyo, bakit siya nag-wept bitterly? Alam nyo kung bakit? Kasi nilamon siya ng spirit of fear. Hindi yun galing sa Diyos. Galing yun sa kaaway. Galing yun sa mundo. Hindi sa Panginoon. When fear speaks, remind yourself, God is greater than any threat. Mas greater na. Mas na. Greater pa. Yung power niya. Yung love niya. At yung sound mind niya. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang gusto ko lang pong maalala natin, denial happens when we value reputation or safety more than Christ. Kaya yung mga nag-i-stay silent, mga pasimpleng dinideny and convictions nila as a Christian at yung conviction na natutunan nila sa church na to the point deep inside, kung pwede lang, di na ma-affiliate kay pastor at sa members o sa church na to, I am telling you right now, you are being controlled by fear. Pinipreserve mo yung sarili mo. You are protecting yourself. Naduduwag ka. At hindi po matamis ang luha sa dulo dyan. Peter wept bitterly. Kapag ganyan ka, ganyan ako, o sino man dito, o makakarinig ng preaching na to, pag ganyan tayo, ang katulad natin ay isang mandaragat. Isang mandaragat na itinatapon ng kanyang kompas sa dagat para tumigil o kumalma lang ang bagyo. Ang weird, no? Kahit itapon mo yung kompas mo, hindi titigil at kakalma ang bagyo. Ganon ang mga nangyayari kapag itinapon mo yung conviction mo. Hindi titigil ang takot na to. Kahit ibenta mo at i-deny mo yung conviction natin. Kapag inalis mo yan,
may problema ka. Katulad ng mandaragat, kapag itinapon niya ang kanyang kompas para tumigil at kumalma ang bagyo sa dagat, pag tinapon mo yan, iniiwanan mo ang sarili mo na walang gabay, nakalutang sa kawalan. Tapos aasa ka na magkaroon ng direksyon na makarating sa pangpang. Kalokohan yan. Kaya isang Kristiyano na walang conviction at sinasabing hindi nakakain yon at for survival ka lang, may malaki kang problema sa dulo. Amen. Hindi mo magugustuhan ang pagpalaot mo. Ang kompas ay sumisimbolo sa ating paniniwala, sa ating prinsipyo, sa katotohanan sa Biblia na ating pinanghahawakan at pinaninindigan. Ang bagyo ay ang takot, panganib, banta sa buhay nating mga ligtas. Sa madaling salita, ang gusto kong tukuyin, yung mandaragat. Ito po ay tumutukoy sa isang mananampalataya ni Jesus. Na tinatakwil ang kanyang pinaniniwalaan na tama at mabuti. Itinatapon yung kanyang conviction. Para saan? Para makaiwas sa kapahamakan. Makaiwas sa pressure, sa hate, sa judgment ng tao. Para manatiling safe. Nuulit ko, huwag kang maging playing safe. Kasi yan ang place na hindi safe. Ang safe place, alam mo kung ano? Panindigan si Jesus Christ. Nung natakot si Zedekiah, fear of man sa tao. Ang tanong natin, is it worth it? Alam natin di worth it. So anong challenge natin ngayon mga minamahal? Aaminin ba natin? Aaminin mo ba? Nakilala mo ang Panginoong Hesus? Kung ang magiging kapalit ay mawawalan ka ng kaginhawahan sa lupang ito? Alam ko, hindi na po uso ang gantong preaching sa modernong branding ng Christianity. Pero magandang tanong ito. O i-deny mo siya. Fear of man makes us lie. Faith in God makes us stand. You choose. Anong full-blown mo? Mamili ka. Fear o faith? Number 3. Andito pa rin tayo sa mensaheng pinamagatang, ask Peter, when safety comes before faith. Ang text natin ay Matthew 26 verses 69 hanggang 75. Tapos na po tayo sa point number 1. Ano yun? First flutters of self-preservation. Anong kasunod? Full-blown fears of preservation. Pangatlo, faith in Jesus overcomes fearful self-preservation. Faith in Jesus overcomes fearful self-preservation. Anong idea ng ikatlong puntos natin? Ang idea ay ganito. Ang Lord Jesus Christ ay hindi kagaya ni Pedro. Bagkus, the Lord Jesus never lived in fear of preservation. Sa John chapter 18 verse 4, Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye? Sa Tagalog, alam daw ng Panginoong Yesus kung anong mangyayari sa kanya sa sandaling ito. Ano yon? Aarestuhin na siya, pahihirapan at ipapako sa krus. Alam na alam niya daw yon. Pero imbis na tumakas, tumakbo, at hindi harapin yung panganib sa harapan niya, or should I say, imbis na matakot, anong ginawa niya? Went forth. Ibig sabihin, hindi siya umiwas.
Hindi siya tumakas. Hindi siya natakot. Bagkus, pinuntahan niya pa. At hinarap yung isang bagay na nakakatakot. Ang Lord Jesus Christ, alam niya na si Judas, binitrade na siya. At alam niya, yung pagdating ng mga soldiers doon, ay hindi magandang balita at pangyayari sa kanya. Alam niya na mahihirapan siya, magsasuffer siya, at tanging death ang naghihintay sa kanya doon sa Golgotha, doon sa Calvary. Yet he did not hide. Yet he did not run away. Yet he did not try to save himself. Anong ginawa niya? Nag-step forward. Willingly. The Lord Jesus Christ faced the mob. Wala siyang self-preservation sa katawan. He went forth. Siya mismo ang pumunta. Let's be all honest, mga minamahal. Most of the people, kasama tayo dun sa people na yon, kapag may ganito, ang pinakauna natin gagawin pag may danger, iiwas tayo. Tatakbo tayo. Amen? Tatakas. Yung iba nga kakilala ko may masasalubong lang na aso sa daan Hindi naman siya patakbo agad But our Lord Jesus Christ moved toward it. Hindi far from it. Hindi niya prinotektahan ang sarili niya. Hinayaan niyang mangyari ang kalooban ng Ama. He had full knowledge of what would happen, but he chose the will of God, the will of the Father, over safety. Meaning, self-preservation ay natural instinct ng tao. Pero, huwag mong ipakain yung buo mong pagkatao. Kasi kapag hinayaan mo na kainin niya ng buo mong pagkatao, mawawala ka sa perpektong kalooban ng Diyos. Gayahin mo si Kristo. Huwag mong iligtas ang sarili mo. Hayaan mo ang tagapagligtas ang magligtas sa iyo. Ang Panginoong Yesus natin, di ba? Hindi siya umiwas, hindi siya tumakas, hindi siya natakot, hindi siya nag-self-preservation. Anong ginawa niya? Pinakita niya sa atin na yung eternal purpose ng Ama, the will of God, is more important than temporary. Our Lord did not value His own comfort above. Kasi kung ganon, bakit siya bumaba? At nung nandito siya sa baba, pwede naman siyang umakyat na. Pwede naman niya tayo iligtas na wala nang kahirap-hirap pa. Pero anong ginawa niya? He moved toward it. Kung meron kailangang harapin, harapin mo. Hindi yung dinidinay mo yung dapat ginagawa mo na ngayon. Baka meron ho dito sa kalagitnaan natin matagal nang kinakausap ng Panginoon sa mga mensahe natin. Na kapag sinum up yung mga messages na narinig natin, huwag kang matakot. Move toward it. Pero yung iba sa atin, anong ginagawa? Dinidinay. Ayaw harapin. Ayaw gawin. Mga minamahal, hindi po yan ang pinakita ng Panginoong Yesus na example. Kaya hindi po yan ang dapat maging pattern natin sa susunod na henerasyon. Amen? Ang courage ay nagbubukas ng iba't ibang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya mo yung pagiging bold ng Panginoon, yung pagiging courageous niya. Salvation. Amen. Ang daming na-bless. Hindi lang yung early church, pati tayo. At kung hindi pa siya babalik, hindi dahil sa ayaw ko siyang bumalik, yung mga susunod na henerasyon, mabibless din doon dahil sa katapangan ng bugtong na anak. Hindi siya naduwag. Not mine will, but thine. True life is not found in holding onto it. It is found in giving away for what is right. Kasi po, ang fear, lalo na yung fear of losing life, it makes us lose sight of why we live. Kapag lagi ka na lang takot at nag-aalala, nag-anxiety, nagpa-panic attack, na baka
mawala yung buhay mo ngayon. Hindi lang buhay mo mawawala. Mawawalan ka rin ng paningin. Paningin na ano? Paningin na makita kung bakit buhay ka pa. At kung bakit hinahayaan ng Lord na mabuhay ka pa ng isang araw pa. Gusto ko po ma-realize nating lahat. Ang Lord Jesus Christ was fully human nung hinarap niya yung mga nakakatakot na bagay. Naramdaman niya po yun. Yung bigat, nung cross, nung suffering, buong pagkatao niya pong naramdaman yun. Hindi po siya nandaya doon. Pero kahit alam niyang mararamdaman niya yung ganong kabigat, hindi po siya nag-refuse at nagpakontrol sa fear. Bagkus pinili niya na ano? He went forth. He moved toward it. Fellas, the Son of God lived for something greater than survival. So mamuhay ka, hindi lang para makasurvive. Ang Christian life ay hindi Christian survival. It is the life na dapat mong makitang ipinamumuhay mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Mapasalita at gawa. Oh my Father, if it possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Matthew 26:39. Sa Gethsemane pa lang, he felt sorrow na. But he chose obedience over escape. Ako po nakikiusap sa ating lahat. Alam ko po, pag nandun tayo sa senaryo na mabigat, humanly speaking, gusto nating umeska po. Magpakalayo-layo. Pero hindi po yan ang iniwan na example ng Panginoong Hesus. He went forth. He moved toward it. Courageously, hinarap niya para mangyari ang kalooban ng Ama. Pagkalooban ng Ama, panindigan mo. Kahit hindi nakakain yung conviction, nguyain mo, inumin mo, hayaan mong maging lakas ng sistema mo. Kahit nakikita mo, nagkakabenta ka na ng paninindigan at loyalty. Huwag mo silang gayahin. Why? Because ang dulo nun is bitter weeping. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sagutin na rin natin na matapat. Sabihin natin, tanungin nga kita, ikaw na ako, yung totoong ako, yung niligtas ng Panginoon, yung Kristiyano sa loob ko. Do I avoid right because I fear what might happen to me? Yung totoo, sumagot ka. Tanungin mo yung sarili mo. Usap nga tayong dalawa. Are we more concerned with being safe than being faithful? Kasi tandaan niyo po, he that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. John chapter 12, verse 25. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kailangan mong umabot sa punto na parang kinamumuyan mo ang sarili mong buhay para makopya mo siya. Alam mo, kapag kinamumuyan mo ang isang bagay, ayaw mo yang makita. Ang gusto mong gawin dyan, itapon. Kailangan mo daw umabot sa punto na ganon. Itapon yung sarili mo para matagpuan yung buhay mo kay Kristo. Mga minamahal, heads up ko lang tayo lahat ha. Gaya ng ginagawa ko. Palagi sa atin. Gusto ko lang sabihin, clinging so much para sa ating safety, naglilid po yan, hindi po sa spiritual growth, kundi sa spiritual loss. Kaya ang payo ko sa ating lahat, please naman, stop letting your fear stop you from doing what is right and good. Huwag mong hayaan yung takot mo, pahintuin yung conviction mo. Huwag mong hayaan yung takot mo, tanggalin yung mga pako ng pagkaka-attach mo at pag-a-abide mo sa Panginoong Hesus. Crucify na natin yung mga sarili natin. Amen? Amen. Nagbigay na ng example at pattern ng Panginoong Hesus. He went forth.
He moved toward it. Ano sabi niya? Nevertheless, nevertheless, not mine will, but thine. Iwinala niya po yung buhay niya para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang dapat nating sundan. So, ang challenge natin sa ating pagtatapos, this week, do one thing you avoid because of fear. Isa lang. Yung pinaka kinakatakutan mo, sulat mo. Ay, sakto, pastor. Ako yan. Yung fear of self-preservation. Write it down. At kapag nakikita mo yung first flutters, yung early signs, cut mo na kagad. Anong fear ang pinaka ina-avoid mo? Meron kayo, di ba? Meron din ako eh. Alam mo gawin natin? Let us went forth. Let's move toward it. Harapin na natin. Huwag na nating iwasan, huwag na nating takasan. Para tapusin na ng Panginoon yung kasalanan at yung takot na nagpapahirap sa atin ng maraming taon. Kaya pagkaharap natin ng takot, ang sabihin natin, if Jesus overcame, I can too. Ako rin, kaya ko. Through Him. Shall we pray?